So, all this time, tama pala talagang hinala ko na nagkukunwari ka lang talaga na afford mong bumili ng mga branded na gamit? Singhal ni Claudette. Hindi naman nakapagsalita si Haya. Sobra siyang napahiya sa harap ng mga kasama niya sa trabaho. Ang kapal naman ng mukha mo na ipagmayabang sa amin palaging mamahalin mong suot. E dinedekwat mo lang pala to sa mall? Maya-maya pa andito ng mga pulis. Maganda ka nang humimas ng rehas mamaya. Dagdag pa ni Colette. Noong oras na yon, inaasahan ni Haya na darating si Lawrence upang ipagtanggol siya. Nabibingin na si Haya sa mga bulungan ng mga tao sa kanilang paligid. Ngunit ni Anino ni Lawrence ay hindi niya matanaw. Hanggang sa bigla siyang natumba at nawala ng malay. Sa pagkatumba ni Haya ay biglang dumating isang lalaki at sinalo siya. Sino ang lalaking dumating upang saluhin si Haya? At ano kaya ang susunod na mangyayari sa buhay ni Haya? Ngayong nalaman na ng mga kaibigan niya ang pinakatago-tago niyang lihim. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Tinitigan ni Haya ang iPhone na nakita niya sa online shop nang biglang dumating ang kasintahang si Lawrence. Ano na naman yan? Nadidismayang tanong ng nobyo. Umirap si Haya. Ang tagal ko na tong sinasabi sa'yo, diba? Place order na ha? Wika pa niya. Bakit mo naman in-order ka agad? Nakakunot naman ang noong angal ni Lawrence. Umayos ng pagkakaupo si Haya. Ano bang inaangal-angal mo dyan? Parang iPhone lang eh. Di ka-cancel order ko na. Nakangusong maktol naman ni Haya na akmang bubuksan ng app. Siyempre, joke lang yon. Ito naman, hindi na mabiro. Awat naman ni Lawrence sabay halik sa pisngi ni Haya. Si Haya Mendez ay isang ambisyosang dalaga na kasintahan naman ni Lawrence Madrigal. Materialistic si Haya. As in lahat ng magustuhan niya ay gagawin niyang lahat para makuha. Spoiled siya ng kanyang nobyong si Lawrence. Hindi lang basta materialistic na babae si Haya. Isa rin siyang mapagpanggap na tao dahil ang pagkakaalam ng mga kasamahan niya sa trabaho ay isa siyang mayaman at afford lahat ng mga mamahaling bagay. Madalas pumasok si Haya sa isang mamahaling boutique sa mall. Hindi para bumili ng mga damit, kung hindi para magsukat dahil ang katotohanan ay wala naman talaga siyang pambili. Ginagawa niya yon kapag hindi siya nabili ng nobyo ng damit na gustong-gusto niya. At ang malala pa dito, "Good morning, ma'am," bati ng lady guard kay Haya. Pumasok si Haya sa isang mamahaling boutique suot ang isang mahabang itim na coat. Namili siya ng mga damit at kinuha niya ang matagal niya ng target na halos mag-iisang linggo niya nang binabalik-balikan. Pumunta siya sa fitting room at sinukat ang damit. Ang ganda mo talaga, Haya. Bagay na bagay sa yung mga ganitong klase ng damit. Okay. Kukunin ko na to. Sambit ni Haya sa kanyang isipan. Hindi na hinubad ni Haya ang sinukat na damit at maayos na lamang na isinuot muli ang mahabang coat na suot niya at hindi nga naman kita ang damit na kinuha ni Haya dahil taklob na taklob ang loob ng katawan ni Haya. Yes, nagpupusit si Haya ng mga mamahaling damit mula sa mga butik oras na magustuhan niya ang damit na yon at hindi siya maibili ng nobyo. Kaya naman halos lahat ng damit ni Haya ay mga signatured at branded. Hindi lamang damit, pati na rin mga sapatos, bag at iba pang mga bagay. Malaya at maayos na inilalabas ni Haya ang mga damit na nasusuot sa kanya. Walang gastos, walang bayad. Wow! Sana all bago palagi ang suot. Bati ng plastic niyang katrabaho na si Abby. Kinabukasan pagpasok ni Haya sa trabaho. Isang facial specialist si Haya sa isang beauty clinic at kahit maganda ang trabaho niya ay hindi naman sumasapat ang kanyang sweldo sa sobrang luho niya sa sarili. Ngumiti si Haya tinignan ng palaging nagmamaldita sa kanya na si Claudette. Hi, bet mo ba? Pwede kong ibigay sa'yo kung gusto mo. Tila may pang-aasar pa sa boses ni Haya.
Umirap naman si Claudette, sabay ngisi ni Haya ng palihim. Tuwang-tuwa si Haya sa tuwing nasisira niya ang araw ni Claudette dahil alam naman niyang sobrang naiinggit ito sa kanya. Palaging ipinagmamayabang ni Haya ang mga bagong damit na suot niya sa tuwing papasok siya sa trabaho. Ganon din ang mga branded na bags at sapatos. Wala namang kaalam-alam ang mga kasamahan niya sa trabaho na ang lahat ng ito ay nakaw ni Haya sa mall. Kung nalilim lang ni Haya ang iba pa niyang mga kaibigan, ay iba si Claudette dahil may iba siyang kutob sa pinagagagawa ni Haya. Bibilhan pa nga ako ni Lawrence ng iPhone yung latest model. Dagdag kayabangan pa rin ni Haya. Ay wow, ang bongga naman talaga ng boyfriend mo, Haya. Ako kaya, kailan kaya ako magkaka-boyfriend ng mayaman katulad ng boyfriend mo? Spoiled na spoiled ka niya, no? Wika naman ni Abby, ang madalas namang mauto ni Haya. Ano ka ba? Darating din yun sa'yo, syempre. Dapat unang-una, maganda ka, katulad ko. Sambit pa ni Haya. Maganda naman talagang dalaga si Haya. Hindi siya ganong katangkaran, ngunit dala ng proportion niyang katawan ang kanyang tindig. Maganda ang pangangatawan ni Haya. Sobrang lakas din ang dating dahil sa makorbang figure nito. Kaya naman lahat ng mga sinusuot ni Haya ay bagay na bagay sa kanya. Ganun ba yon? Nakangusong tanong ni Abby na hindi naman ganong kagandahan at nagtawanan sila. Nang hapon din yon, ay palabas na sila ay sinundo pa si Haya ng matalik niyang kaibigan na si Dom. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Haya habang lumilingalinga sa kalsada. Sino pang hinahanap mo? Nandito na ako. Nagtatakang tanong ni Dom na nagpapalingalinga din sa kanyang likuran. Ano ka ba? Baka biglang dumating si Lawrence. Susunduin ako nun. Nakakunot ang noong tugon naman ni Haya. Ayan ka na naman. Kailan ka ba sinundo ng jowa mo? Aba kung hindi pa ako dadating, mag-isa ka lang palaging uuwi Delikado pa naman sa daan. Sabi pa ni Dom. Alam mo Dom, hindi naman kita pinipilit na sunduin ako Tsaka ano ka ba? Sinusundo naman ako ni Lawrence. Ayun nga lang, late na. Depensa ni Haya, na bigla namang nalungkot ang boses. Napayuko si Haya at dire-diretso nang naglakad. Uy, antayin mo naman ako, ang bilis mo namang maglakad. Sinundo na nga kita tapos mang-iiwan ka. Angal ni Dom habang hinahabal si Haya sa paglalakad. Sinabi ko naman 'di ba, hindi naman kita sinabihan na sunduin ako Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Tingnan mo nga at pareho tayo naglalakad. Singhal ni Haya. Yun naman pala yung minamaktol mo Gusto mo kapag sinusundo ka may 4 wheels. Paano nga gagawin? Mahirap lang ako. Wika ni Dom. Umirap naman si Haya. Magtrabaho ka naman kasi. Sermon pa nito. Napakamot naman sa ulo si Dom at napalingon sa nadaanan nilang street food na nasa gilid ng kalsada. Hinatak niya ang kamay ni Haya. Ano ba, Dom? Angal ng dalaga. Ayan na, para mabawasan naman yung katarayan mo. Sambit ni Dom. Ay bongga, ikaw magbabayad nito Bigla namang bumait ang boses ni Haya. Ayaw mo? Tanong ni Dom. Aba syempre gusto, paborito ko kaya yan. Paano libre mo? Wala ka namang pera. Nakairip na sambit ni Haya. Ako nang bahala, dali na, kain na. Mayabang natugon naman ni Dom. At mabilis na kumuha si Haya ng plastic cup at stick. Lahat ng mga paborito ni Haya ay tinusok niya at kumain na akala mo'y merong kaagaw. Hanggang sa nakaramdam siya ng pagkabusog. Bigla na lang dumigay si Haya dahil sa dami ng nakain na tusok-tusok. Uy, Dom, salamat Wika ni Haya at tinapik pa sa balikat si Dom. Anong salamat? Utang mo yun Natatawang tugon naman ni Dom. Umirap naman si Haya. Magbayad ka na nga at gabi na tayo. Utos ni Haya kay Dom. Ngumiti naman si Dom sa kanya at bumaling sa tendero ng tusok-tusok. Kuya, magkano po? Tanong ni Dom dito. 335 sir, tugon ng tendero. Dumukot naman si Dom sa bulsa niya ng wallet at kumuha ng pambayad. Hindi masyadong nakita ni Haya ang hawak ni Dom na pera.
Ngunit napansin niya ang kulay blue itong papel. Bakit may ganong kalaking pera si Dom? Wala naman siyang work. Pagtataka ni Haya sa kanyang isipan lamang. Nang suklian ng tendero si Dom ay kumpirmado ni Haya na 1,000 nga ang ibinayad ng kaibigan. Napakunot na lamang si Haya ng noo at hindi na kinumpronta si Dom. Isinantabi na lamang niya ang bagay na yon. Kinabukasan ay bumawi naman si Lawrence kay Haya. Pumunta ito sa apartment ng nobya upang sunduin at ihatid sa trabaho nito. Oh, bakit iba na naman ang dala mong kotse, babe? Nagtatakang tanong ni Haya nang isinakay siya ni Lawrence sa dala nitong sasakyan. Siyempre naman, babe, para mas astig. Ayaw mo nun, iba-ibang kotse na nakikita na sasakyan mo? Tugon ni Lawrence. Buti pa mga kotse niyo, no? Halos na-meet ko na ng lahat. Yung parents mo. Kailan ko kaya makikilala? Nakangusong pagmamaktol ni Haya. Hinuwakan naman ni Lawrence ang kamay ng nobya. Babe, busy pa sila mama at papa. Pero darating din tayo dyan. Lambing ni Lawrence kay Haya sabay halik sa kamay nito. Hinablot naman ni Haya ang kanyang kamay at naghalukip-kip ng braso. Mag-iisang buwan na tayong magsyota. Kahit nga silip sa bahay niyo, hindi ko magawa. Pakilala pa kaya sa magulang mo? Mataray na wika naman ni Haya. Napabuntong hininga naman si Lawrence. Hanggang sa maihatid na ni Lawrence si Haya sa trabaho nito, ay hindi na umimik ang kasintahan sa kanya. Alam niyang nag-iinerte na naman ito at may nais na namang ipabili sa kanya. Babe naman, hinabol ni Lawrence si Haya at sinuyo. Susunduin kita mamaya, okay? Ano bang gusto mong pasalubong? Panunuyo pa ni Lawrence. Ngumiti naman si Haya at nawala ng pag-iinerte. Babe, nag-email na sa akin yung courier ng iPhone in order ko. Malapit na daw dumating. Nakangising wika ni Haya. Napakamot naman ang ulo niya si Lawrence. Magkano pala yun, babe? Tanong pa nito. 68,000 po. Tugon ni Haya. Ha? Napanganga na lang si Lawrence sa sinabing presyo ng nobya. Anong ha? Don't tell me nagugulat ka pa sa presyo. Nakakabili ka nga ng sasakyan, di ba? Di barya lang yan sa'yo, babe. Sambit ni Haya. Oo, siya, sige na. Papasok na ako. Mamaya, ha? Wikang muli ni Haya sabay halik sa nobyo. Pumasok na si Haya sa loob ng klinik at tulad ng araw-araw na ginagawa ng mga katrabaho niya, ay ayun at nagkumpulan na naman. Nagchichismisan. Ay, iba na talaga. Ikaw na talaga ang dapat na koronahan. Nang aasar na sambit ni Abby. Ngumisi naman si Claudette. Iba nga. Iba na naman kamong sasakyan. Tila may ibig sabihin ang pananalita nito. Naiinggit ka naman, Claudette. Pati naman pagpapalit-palit ng sasakyan ng boyfriend ko, nasisilip mo pa? Bakit? First time mo lang ba makakita ng ganon? Sa bagay, ano bang alam mo sa ganito? Wala ka nga palang jowa. Hindi naman nagpatalo si Haya. Bakit kasi hindi mo pa sabihin ng totoo, Haya? Hinihiram lang ng boyfriend mo yung mga ginagamit niyang sasakyan para masundot hatid ka. Mataray na singhal ni Claudette. Napikon pa si Haya sa sinabi ni Claudette kaya naman hinarap niya ito. Ulitin mo nga sinabi mo. Naiinis na singhal ni Haya kay Claudette. Oo nga naman. Hinihiram lang naman talaga ng jowa mo mga sasakyan na dinadrive niya eh. Confident na ulit na sabi ni Claudette. Paano mo nasabi yan? Ang galing mo namang mag-imbento. Tumaas ang kilay ni Haya. Nakita ko lang naman ng jowa mo na nagmamakaawa sa tunay na nagmamay-ari ng sasakyan na gamit niya ngayon. Sambit ni Claudette. Napailing naman si Haya. Sinungaling ka, singhal ni Haya. Ngumisi lang si Claudette at tinalikuran na si Haya. Nagbulungan naman ang mga katrabaho nila. Napapaisip tuloy si Haya kung tunay nga ba ang sinasabi ni Claudette. Hindi na makapaghintay si Haya ng gabi dahil nais niya nang kumprontahin ng nobyo tungkol sa sinasabi ni Claudette. Nag-out na sila Haya at paglabas niya ay naroon na sa labas si Lawrence upang sunduin siya. Paglingon ni Haya bago pa man salubungin ang nobyo, ay nakita niya nagbubulungan ng mga katrabaho niya. Dahilan upang makaramdam siya ng pagkainis at pagbuntungan na naman ang nobyo. Sakay na, babe.
Wika ni Lawrence ang pinagbuksan niya ng pinto ng kotse si Haya. Ayoko nga, sambit ni Haya sabay irap kay Lawrence. Babe, ano na naman ba to? Naiinis na tanong ni Lawrence kay Haya. Kanino ba talagang sasakyan to? Dinerecho ng tanong ni Haya ang nobyo. Ano namang klaseng tanong yan? Siyempre, sa akin. Simpleng tugon naman ni Lawrence. Ah, talaga ba? Kahit nakita ka ni Claudette na nanghihiram ng kotse? Galit na sabit ni Haya. Natigilan naman si Lawrence. O ano, hindi ka makapagsalita? Tanong ni Haya. Napailing naman si Lawrence. Iniatras niya si Haya sa gilid at sinarado ang pinto ng sasakyan. Anong ginagawa mo? Pagtatakang tanong ni Haya sa nobyo. Alam mo, kung maniniwala ka sa mga sabi-sabi ng kaibigan mo at hindi ka magtitiwala sa akin, huwag na muna tayo mag-usap. Sambit ni Lawrence at dire-diretsong pinaandar ang sasakyan. Naiwan namang nanggigigil si Haya. Lalo pa niyang ikinagigil ang mensaheng natanggap. Paparating na daw ang order niyang iPhone. Kinabukasan. Tanging sambit ni Haya. Kinabukasan ay araw ng linggo at rest day ni Haya. Sa halip na makapagpahinga siya ng tulog ay ginising siya ng paulit-ulit na tawag ng isang hindi nakarehistrong numero, ang courier ng iPhone na in-order niya. Shoot, andito na yung order ko. Anong gagawin ko? Napabalikwas ng bangon si Haya. Tiningnan niya ang kanyang nakatagong pera at binilang kung kasya. 10,000? Naku, paano na to? 68,000 yung iPhone tapos mag-aaway pa kami ni Lawrence. Tila nais ng umiyak ni Haya. Mag-isip ka, Haya. Anong gagawin mo? Kulang pa ng 58,000 do. Natatarantang tanong ni Haya sa kanyang sarili. Mas nataranta pa si Haya nang marinig niyang nag-doorbell sa ang kanyang pinto. Hindi na lang ako lalabas. Para kunwari walang tao. Sambit muli ni Haya sa kanyang sarili. Saglit pa ay may narinig siyang boses. Sino pong kailangan niyo? Si Dom. Kagiks ka, Dom. Anong ginagawa mo dito? Niiinis na singal ni Haya sa sarili. Sige po sir. Salamat po. Narinig na sambit ng delivery boy at umalis na ito. Maya-maya pa ay nag-doorbell muli ng pinto si Haya. Haya, buksan mo! Sambit ni Dom sa labas. Nagmadali namang binuksan ni Haya ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Singhal ni Haya. Eto naman, nagagalit ka pa. Buti nga dumating ako eh. Yung delivery boy, kanina pa nasa labas ng pinto. Oh, gising ka na pala. Angal ni Dom. Oh, ayan. Sabay abot ni Dom ng paper bag na laman ng iPhone. Ano to? Nagtatakang tanong naman ni Haya. Bakit nasa'yo to? Nanlaki ang mga mata ni Haya na makita ang iPhone ang inabot sa kanya ni Dom. Aba, nakakahiya sa delivery boy ano? Di kinuha ko. Tugon ng binata. Umismid naman si Haya. Binayaran mo? May pagdududa sa mga tingin nito. Ano pa ba? Alangan namang nakawin ko yan. Muli namang tugon ni Dom. Teka nga lang, Dom. Alam mo nung isang araw ka pa eh. Nung nilibre mo ako ng tusok-tusok, ang ibinayad mo, 1,000. Tapos ngayon ikaw ang nagbayad ng order ko worth 68,000. Saan mo naman nakukuha yung perang yan? Wala ka namang trabaho. Tanong pa ni Haya. Hindi na nagsasalita si Dom. Huwag mo sabihin na, pusher ka ba? Dudang muling tanong ni Haya. Hoy, makapusher ka naman dyan. Hindi ba pwedeng nanalo lang sa scatter? Depensa ni Dom. Tumaas naman ang kilay ni Haya dahil hindi siya kumbinsido sa sinabi ni Dom. Turuan ka ta pag minsan. Gusto mo? Hinikayat patuloy siya ni Dom na maglaro ng scatter. Naku, dadamay mo pa ako dyan. Basta kung ano man yung ginagawa mo, mag-iingat ka lang ha? O ayan, 10,000. Yan ang munang maibabahid ko sa'yo. Tsaka na lang yung 58K ha? Sambit ni Haya, sabay iniabot ang 10,000 kay Dom. Sa'yo na yan, saka mo na ako bayaran kapag buo na. Ayoko ng hulugan ano? Tanggi pa ni Dom at hindi mo na tinanggap ang perang ibinigay ni Haya.
To, napaka-arte. Wika ni Haya. Bakit ka nga ba nandito? May kailangan ka ba? Tanong pa ni Haya. Yayayain sana kita. Di ba day off mo ngayon? Yayayain sana kitang mamasyal. Tugon ni Dom. Saan naman tayo pupunta? May kotse ka ba? Nakataas ang kilay na tanong ni Haya. Ayun lang. Wala nga lang akong sasakyan katulad nung syota mong hilaw. Di ba nasakay ka naman sa motor ko? Wika ni Dom. Ay nako, o siya sige. Kung di mo lang binayaran tong iPhone na to, malabo pang pagbuksan kita ng pinto. Alam mo naman na kapag rest day ko, diba, nagpapahinga ako? Sermon ni Haya. Sige na, maliligo na ako. Dagdag pa nito sabay irap kay Dom. Napangiti naman si Dom at nag-flashback sa kanyang nakaraan noong bago pa lamang silang magkakilala ni Haya. Kuya, nawawala ka ba? Tanong ni Haya kay Dom na napansin niyang luminga ng luminga sa paligid. Hindi naman sumagot si Dom dahil hindi naman niya kilala si Haya at natakot ito sa pananalita. Haya nga pala, huwag kang matakot sa akin oy. Hindi naman kita aanuhin eh. Matakot ka sa ibang mga tao dito. Binabalaan kita. Maraming tarantado dito sa gabi, sige ka. Wika ni Haya. Nakaramdam naman si Dom ng takot at kaba. First time lang kasi niya sa lugar na iyon. Taga dito ka ba? Tanong ni Dom. Oo, hindi ba halata? Halos lahat ata ng dumadaan binabati ko eh. Kaya ako nagsasabi sa'yo, delikado dito, kaya kung ako sa'yo, sumama ka na muna sa akin. Iyaya ni Haya. Napangisi si Don. Oh, anong iningisi-ngisi mo dyan? Tila naiinis na tanong ni Haya. Sure ka bang isasama mo ko? Hindi mo nga ako kilala eh. Tugon ni Dom. Mukha ka namang mabait eh. Tapos parang alagain ka. Kaya kung may binabala ka mang masama sa akin, pag-isipan mo muna ng 100 beses. Ano? Sasama ka ba o hindi? Singhal ni Haya. Uluguin to. Ano yun? Ako ba yun? Nakakunot naman ang tanong ni Dom. Natawa naman si Haya at isinama na muna niya si Dom sa kanyang apartment. Ulila na si Haya kaya nag-iisa lamang ito sa buhay. Dito ako nakatira, mag-isa lang ako. Kasi matagal nang wala ang mga magulang ko. Kung hindi nga lang ako naaawa sa'yo, hindi naman kita para isama dito eh. Kaya mag-behave ka ah. Naku, marunong akong gumamit ng balisong, baka akala mo. Daldal pa ni Haya na may pagbabanta pa. Gusto mo ba ng kape? Tanong pa ni Haya. Umiling-iling naman si Dom. Hindi ako umiinom ng kape. Tugon ni Dom. Tubig. Wala kasi akong pang soft drink sa'yo eh. Wika ni Haya. Sige, okay lang. Pwede bang samahan mo na lang ako sa munisipyo ninyo dito? Sabi ni Dom. Uy, ano ka ba? Barangay na muna dito, no? Bago ka pumunta ng munisipyo. Tama ako? Nawawala ka, no? Wika ni Haya. Tumangutango si Dom. Sarado ng barangay ngayon. Bukas ka na lang pumunta. Sasamahan pa kita. Sa ngayon, dumito ka na muna. Pwede ka namang matulog dito eh. Wika ni Haya. Natigilan naman si Dom. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi mo naman ako kilala eh. Wika nito. Mukha ka namang mabait eh. Isa pa, binalaan na naman kita. Kung may binabala ka, uy, pag-isipan mo muna ng mga 10 beses. At subukan mo lang na lumapit. Wakwak yung tiyan mo. Nakangising tugon ni Haya. Tagasan ka ba? Bakit ka pala naligaw dito? Tanong pa ng dalaga. Taga-probinsya ako. Oo, taga-probinsya ako. Hindi naman malaman ni Dom kung ano ang kanyang sasabihin. Bakit ka napunta dito sa Maynila? Tsaka, mag-isa ka ba? Tila nag-i-interview na tanong ni Haya. Kasama ko yung pinsan ko. Oo. Tapos tumitingin-tingin na kami sa may night market. Biglang nawala yung mga kasama ko eh. Ayun, hindi ko na alam kung saan ako napunta. Paliwanag ni Dom. Sige na, at bukas sasamahan kita. Magpahinga ka na dyan. Diyan ka na lang magtiyaga matulog sa sofa. Wika ni Haya.
Napangiti naman si Dom. Kahit hindi niya kilala si Haya ay alam niyang mabuting tao ito. Maganda si Haya sa loob at panlabas na kaanyuan nito. Kaya naman unang pagkikita pa lang nila ng dalaga ay nabihag na ang loob niya dito. Pagising na Haya ay wala na si Dom. Saan na kaya nagpuntang lokong yon? Tanong ni Haya sa sarili nang may napansin siyang isang maliit na papel na nakapatong sa mesa. Kinuha ito ni Haya at binasa. Salamat. See you when I see you. Nakasaad sa note ni Dom ang sumulat. Bigla namang napangiti si Haya. Nang mga sumunod na araw ay hindi naman inaasahan ni Haya na muli niya makikita si Dom. Haya! Tawag ni Dom sa dalaga. Tumingin lang si Haya kay Dom na tila walang nakita at walang narinig. Haya! Habol ni Dom. At nang mahabol niya na nga si Haya ay bahagya nitong hinatak ang kamay nito. Ngunit sampal ang sinalubong sa kanya ng dalaga. Bakit mo ako sinumpal? Nakakunot ang noong tanong ni Dom. Ang kapal naman ng mukha mo bumalik at magpakita pa. Hindi ko nga alam ang pangalan mo. Ang aga ko pa naman magising, masamahan lang sana kita sa barangay tapos pagising ko wala ka na pala. Galit na singhal ni Haya. Sorry na. Nagmamadali na rin kasi ako nung gabing yun eh. Baka pwede naman huwag ka nang magalit. Bumalik pala ako para magpasalamat at ibigay to sa'yo. Paliwanag ni Dom at inaabot ang isang supot. Umirap si Haya ngunit hinablot naman ng supot na hawak ni Dom. Pagbuklat ni Haya ng supot ay abot hanggang tenga ang ngiti niya. Paano mo nalaman na paborito ko ang burger? Nakangiting tanong ni Haya. Nahulaan ko lang. Natatawang tugon naman ni Dom. Nakangiting kinurot naman ni Haya ang tagiliran ng kaibigan. Simula ng araw na yon ay naging matalik ng magkaibigan sina Dom at Haya. Saan ka ba nakatira? Parang napapadalas na ata ang tambay mo dito sa amin ah. Tanong ni Haya. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Lumipat na kami dyan, malapit sa palengke nung nakaraan pa. Tugon ni Dom. Talaga? Aba nga naman, iba talaga kapag maganda. Nagawa talaga ng paraan kapag gustong mapalapit. Pang-aasar pa ni Haya. Huh? Ano sinasabi mo dyan? Natatawang tanong ni Dom. Asus, kanwari ka pa. May gusto ko naman talaga sa akin eh, umamin ka na nga. Patuloy pa na pang-aasar ni Haya. Uy, mas brusko ka pa nga sa akin eh. Tanggi naman ni Dom. Ngunit kung alam lang ni Haya at nakikita ang loob ng puso ni Dom, makikita niya sana kung gaano siyang kagusto ng binata. Uy, tara na! Yaya ni Haya kay Dom na natutulala sa hangin, kakagunita sa kung paano silang nagkakilala. Parang nananaginip ka lang ng gising dyan ah. Wika pa ni Haya. Naaalala ko lang yung una nating pagkikita. Tugon ni Dom. Haru, Diyos ko. Bakit ka ba nag-iisip ng mga ganyan? Buhay pa nga ako, Dom, oh. Pagbibiro ni Haya. Napatawa naman si Dom at isinakay na si Haya sa motorsiklo niyang dala. Dinala niya si Haya sa peryahan. Kumain sila ng mga paboritong pagkain ni Haya. Naglaro din sila ng mga palarong ang premyo ay malalaking stuffed toy. Saan ko naman ipaglalagay itong mga to, Dom? 3 na hawak ko, baka naman gusto mong tumigil na. Angal ni Haya na hawak ang 3 malalaking stuffed toy. Hindi nga't uubusin ko sana yung mga stuffed toys nila dito eh. Yabang naman ni Dom. Ano, mag-grades na lang tayo? Tanong pa ng binata. Yan ang gusto ko. Nakangiting tugon naman ni Haya. Kaya naman pumunta na sila sa pwede nilang masakyan. Inihabilin na muna nila ang 3 stuffed toy na nagbabantay ng rides doon. At habang nakapila ay nakita sila ng mga katrabaho ni Haya. Hey, Haya! Magpupunta ka pala sa ganitong klaseng lugar? Nang aasar na tanong ni Claudette, tila napahiya naman si Haya at hindi alam ang irerebate. Napadaan lang. Tiningnan ni Haya si Dom sa mga mata at umalis na sa pinagkakapilahan nila. Haya, sandali. Hindi ba tayo sasakay? Sayang naman yung ticket natin. Tuloy-tuloy na wika ni Dom.
Hoy, Haya, sino yung kasama mo? Ang gwapo ah. Wala na ba kayo ng jowa mo? Tanong ng intrimitidang si Abby. Wala na nga siguro sila. Kasi naman, nagkukunwari lang naman na mayaman yung jowa niyang ambisyoso. Nakataas pa ang kilay na sambit ni Claudette. Umayos ka nga na sinasabi mo, Claudette ah. Pagtataray ni Haya. Oh, bakit Haya? Totoo naman ang sinabi ko eh. Bakit hindi kayo mapatunayan ng jowa mo kung kanya talaga ang kotse na ginagamit niya? O baka katulad mo lang din siya na nagpipilit bumili ng mga bagay na mamahalin. Pero hindi niyo naman talaga afford. In short, mapagpanggap. Nakataas ang kilay na sambit ni Claudette. Teka nga Claudette, bakit ba panay ang tira mo sa akin dito? Samantalang kapag nasa klinik tayo, tameme ka naman. Naiinis na singhal ni Haya. Galing na rin mismo sa bibig mo. Yes, kapag nasa klinik tayo, kailangan kong mag-behave at tiisin ang mga kayabangan mo. Pero ngayon na nasa labas tayo, sasabihin ko ang lahat ng gusto kong sabihin. Mataray na tugon ni Claudette. Nagbuntong hininga naman si Haya at inilabas ang kanyang bagong iPhone. Patay mali siya niyang ipinagmayabang ang kanyang bagong iPhone. Ay shoot! Meron ka ng bagong latest ng unit ng iPhone? Kumikinang ang mga matang tanong ni Abby dahil napapansin niya kaagad ang hawak ni Haya. Bigay lang naman sa akin to, no? Ng boyfriend ko. Nagsimula na namang magyabang si Haya. Napatingin naman si Dom. Hindi niya akalain na sasabihin niya ni Haya dahil ang katotohanan ay siya naman ang bumili ng iPhone para sa dalaga. Actually, dapat may date kami ngayon. Kaso, may urgent meeting siya kasama ng papa niya. Kaya dumaan na lang ako dito kasi naiinip ako sa bahay. Nagpasama lang ako sa kaibigan ko. Oo nga pala, si Dom. Imbento ni Haya at ipinakilala na rin si Dom. Nananatili namang nagugulahan si Dom. Hindi niya maintindihan kung anong sinasabi ni Haya at mga sinasabi ng mga katrabaho nito. Hi Dom! Bati ni Abby na may maligkit na tingin. Napilitan naman si Dom na ngumiti. Samantalang, tinamaan din naman si Claudette sa magandang pagkalalaki ni Dom. Gwapo naman kasi talaga si Dom. At kahit na sinong dalaga ang tumingin sa binata, ay tunay namang kikiligin. Hindi nga lang nadala si Haya sa kilig na ito. I'm Claudette. Kusa na siyang nagpakilala kay Dom. Wow ah, sambit ni Haya na napataas pa ang kilay. Hi! Bati naman ni Dom sabay ngiti kay Claudette. Maganda rin kasi si Claudette. Ngunit para kay Dom ay wala nang mas gaganda pa sa kaibigang matagal niya nang iniibig ng palihim. Si Haya. Hindi pa nakontento si Claudette na magpakilala kay Dom. Bago sila maghiwa-hiwalay ay kinuha nito ang number ni Dom at nakapagpalitan siya ng numero sa binata. Aba, parang magkakasyota ng friend ko ah. Sita ni Haya kay Dom na tiningnan lang ang oras sa cellphone nito. Ano syota? Nagtataka namang tanong ni Dom. Kunwari ka pa. Pero kung ako sa'yo, si Abby na lang ang ligawan mo. Kesa sa bruhang yun ano? Sambit pa ni Haya. Nagsiselos ka lang eh. Wika naman ni Dom. Ano? Nagpapatawa ka ba? Bakit naman ako magsiselos, no? Angal naman ni Haya. Ngunit sa loob-loob ni Haya ay meron talaga siyang hindi maintindihang pakiramdam nang lumapit si Claudette kay Dom. Lalo pa siyang nakaramdam ng inis nang magpalitan ng numero ang dalawa. Nagsiselos nga ba siya? Pagkatapos silang sumakay ng mga ilang rides ay niyakag na rin pauwi si Haya. Kaya naman gamit muli ang motor ay nihatid na ni Dom si Haya sa apartment nito. Kinabukasan ay naisipan naman ni Dom na gumala ng mall dahil naisip niyang bilhan si Haya ng mga accessories ng bagong iPhone nito. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niyang dalaga na pumasok sa isang boutique na puro branded ang tinda. Napansin niya ang suot na coat ni Haya. Bakit kaya naka-coat si Haya? Tanong ni Dom sa kanyang isipan. Sinundan na lamang ni Dom si Haya at nakita niyang namimili ito ng mga damit. Napangiti si Dom at naisipang isorpresa ang dalaga. Naisip niyang ipagbayad si Haya sa counter ng mga damit na napili nito.
Pumasok na si Haya sa loob ng fitting room. Samantala ay naghihintay naman sa labas si Dom. Ilang minuto pa ay lumabas na si Haya ng fitting room at laking gulat ni Dom nang makitang walang dalang dalaga at medyo may kakaiba na sa suot na coat nito. Sinundan niya si Haya hanggang sa makalabas ng butik at nakita niya itong pumasok ng banyo. Saglit pa ay lumabas na si Haya ng banyo at nanlaki ang mga mata ni Dom na suot-suot na nito ang damit na pinahili niya sa butik. Hindi na nakatiis si Dom dahil alam niyang may maling ginawa si Haya. Agad niyang hinabol ang dalaga. "Haya!" Tawag ni Dom at mabilis namang tumingin si Haya. Nakatingin pa itong bumati kay Dom. "Uy!" Sambit ni Haya. Wala namang reaksyon sa mukha ni Dom at ipinagtaka yun ni Haya. "Nakalimutan mo pang tanggalin yung tag." Wika ni Dom, sabay ipinakita ang tag na nakalaylay pa sa dress na suot ni Haya. Napalunok naman si Haya at tila napahiya. Tumingin-tingin si Haya sa paligid at bumilis ang tibok ng puso. Tanging ngiti lamang ang tugon niya kay Dom. Pagkatapos ay nagdire-diretso na muling naglakad. "Haya!" Tumawag muli si Dom at hinatak ng bahagya ang kamay ng dalaga. "Dom, ano ba?" Tiglas ni Haya na tila naman alam ang sinasabi ni Dom. "Bakit mo to ginagawa, Haya?" Tanong ni Dom na nakatitig ang mata sa mata ng dalaga. "Ano bang sinasabi mo?" Patay mali siya pang tanong balik ni Haya. "Nakita kita, Haya, at maling ginagawa mo." Giit ni Dom. "Wala akong pakialam sa opinyon mo, Dom. At mas lalong wala kang pakialam sa ginagawa ko. Kasi hindi ko naman pinapakialaman ng buhay mo, diba? Kung ano man ang nakita mo, pwede kalimutan mo na yon at huwag mo nang isipin. Wala kang nakita, okay?" Si Haya pang nagtataray at akmang tatalikuran na si Dom. Hindi naman pwedeng ganun lang yun, Haya." Muli naman siyang hinablot ni Dom at sa pagkakataong to ay isang hagupit na sampal ang binigay sa kanya ng dalaga. Natigilan si Dom. "Kung hindi mo kayang gawin ang sinasabi ko, huwag na lang tayo mag-usap, Dom. Kung hindi mo kayang tanggapin ang tunay na ako, hindi ko naman pinipilit ang sarili ko eh. Walang perpekto, Dom. At alam kong ganun ka din. Kaya huwag kang magmalinis dyan. Kung gusto mo pang maging magkaibigan tayo, wala kang nakita kanina. Pero kung ipipilit mo pa rin, mapipilitan akong iwasan ka." Sambit ni Haya at iniwan na nga si Dom. Hindi na humabol pa si Dom. Hindi niya matanggap sa sarili na ganito ang ginagawa ng babaeng ginugusto niya. Hindi ito ang babaeng minahal niya. Hindi ito ang Hayang lihim niyang inalagaan sa puso niya. Nagugulahan si Dom, kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang hayaan na muna si Haya. "Kung alam mo lang, Haya. Kung alam mo lang ang totoo. Kung pwede ko lang sabihin sa iyo ang lahat para hindi ka na nagkakaganyan." Sambit ni Dom sa kanyang isipan habang pinagmamasdan si Haya na naglalakad palayo sa kanya. Simula ng araw na yon ay hindi na nagpakita pa si Dom kay Haya. Samantalang hindi naman mawala sa isip ni Haya ang kaibigan dahil hindi niya magawang makonsensya sa mga nasabi niya kay Dom, lalo pa sa tuwing nakikita niya ang iPhone na ibinigay sa kanya nito. Sa tuwing hapon pagkatapos niya magtrabaho ay inaasahan niyang naroon si Dom upang sunduin siya. Ngunit nananatiling wala na ni Anino ng binata. "Ay, sana all may sundo ulit," sabi ni Abby na nauna na kay Haya papalabas ng klinik. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Haya. "Dom?" Sambit ni Haya sa kanyang isipan at excited nang lumabas ng klinik sa pag-aakalang si Dom ang susundo sa kanya. Ngunit paglabas ni Haya ay hindi si Dom ang sumalubong sa kanya. "Babe!" Wika ni Lawrence. Ito palang sumundo kay Haya at hindi si Dom. Hindi naman maintindihan ni Haya ang sarili dahil nawala ng excitement at saya na nararamdaman niya. Nang malaman na hindi pala si Dom ang susundo sa kanya. "For you." Inabot ni Lawrence ang isang maliit na bouquet ng bulaklak kay Haya. Ngumiti naman si Haya at tinanggap ang bulaklak. "Hindi ka ba masaya na makita ko?" Tanong ni Lawrence na naninibago kay Haya dahil madalas itong yumaya pa sa kanya sa tuwing nagkikita sila. Ngunit sa oras na ito ay ramdam niyang napakalayo ng loob ng nobya. Sumakay na ito ng sasakyan at walang imik-imik.
Saan mo gustong pumunta, babe? Nagugutom ka ba? Kain muna tayo. Ang tanong ni Lawrence. Kahit saan. Tipid na tugon naman ni Haya at hindi nakatingin sa mga mata ni Lawrence. Tumangu-tangu naman si Lawrence at nagsimula na mag-drive. Habang nagda-drive ay napansin naman ni Lawrence ang iPhone ni Haya. Wow, nakuha mo na pala? Tanong ni Lawrence sa nobya. Tila wala namang narinig si Haya at nakatanaw sa bintana ng sasakyan. Tumikim naman si Lawrence. Kanina ka pa ganyan na. Hindi mo ba ako namimiss? Oo, galit ka pa sa akin. Tanong pa nito. Tsaka nilingon ni Haya ang nobyo at ngumiti ng tipid. Pagod lang ako. Tanging tugon ni Haya. At hindi na nagsalita pa si Lawrence. Hanggang sa makarating na sila sa paboritong kainan ni Haya, ay nananatiling tahimik ang dalaga. Babe, anong problema? Hinawakan ni Lawrence ang kamay ni Haya at hindi na natiis na kumprontahin ito. Wala babe. Pagod lang talaga ako. Malamig na tugon naman ni Haya. I miss you. Namiss mo ba ako? Tanong ni Lawrence. Oo naman. Tugon ni Haya. Kailan mo pa nakuha yung phone mo? Tsaka, buti may pera kang pambayad. Tanong ni Lawrence. May naipon naman kasi ako kahit pa paano. Pagsisinungaling ni Haya. Tumatungo-tango naman si Lawrence. Pagkarating ng order nila ay nagsimula na silang kumain at buong oras na kumain sila ay nananatiling tahimik si Haya. Sobra naman itong ipinagtaka ni Lawrence at sobra siyang naninibago sa ikinikilos ng nobya. Hanggang sa matapos na silang kumain ay nagpapahatid na agad si Haya pa uwi sa kanyang apartment. Gusto ko na matulog at magpahinga. Bukas na lang ulit. Wika ni Haya na akmang bababa na ng sasakyan. Babe, please mag-usap tayo. Sambit ni Lawrence na nakatitig ng malamlam sa mga mata ni Haya. Galit ka pa rin ba sa akin? Sabihin mo babe, ano pang problema? Susubukan kong bumawi. Dagdag pa ni Lawrence habang hawak-hawak ng mahigpit ang kamay ng nobya. Natauhan naman si Haya sa kanyang sarili. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit ganito ang inaakto niya ngayong kasama niya ng kanyang nobyo? Naguguluhan si Haya sa gusto niyang maramdaman. I'm sorry babe, dala lang siguro ng pagod. Okay lang ba na bukas na lang tayo mag-usap? Malumanay na tanong ni Haya. Sure. Tugon naman ni Lawrence at binigyan ng matamis na ngiti si Haya. Saglit pa ay bumaba si Haya sa sasakyan ni Lawrence at pumasok na sa loob ng apartment. Kung bakit ginugulo pa rin ang isip niya ng mga sandali na masaya pa sila ni Dom. Namimiss pa kita, Dom? Ano ba itong nararamdaman ko? Naku, hindi pwede to. May boyfriend ka na, Haya. Na kay Lawrence na lahat ng hinahanap mo. Iaahon ka niya sa hirap kaya huwag kang tanga. Hayaan mo na si Dom. Hindi kayo pwedeng magsama kasi pareho kayong mahirap. Wika ni Haya sa kanyang isipan hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang kakaisip kay Dom. Kinabukasan, pagising ni Haya ay sarado na ang isip niya. Isinantabi niya na ang magulong nararamdaman para sa kaibigang si Dom. Paglabas niya ng apartment ay sumulubong ang nobyong si Lawrence. Good morning, babe. Wika ni Lawrence sabay halik sa pisngi ni Haya. Aga mo, talagang nabawi? Nakangiting tanong ni Haya sa kanyang nobyo. Oo, at ayoko nakita kang malungkot, babe. Hindi ako sanay. Sabit ni Lawrence sabay pisel sa pisngi ni Haya. Ngumiti naman si Haya dahil na-miss din naman niya ang nobyo. Naisip na lang ni Haya na marahil ay namimiss lang niya si Lawrence kaya mawawala din sa isipan niya si Dom. Pumasok si Haya sa trabaho at pagkalabas niya ay naroon na kaagad si Lawrence sa labas ng klinik upang sunduin siya. Nagtaka naman si Haya dahil malaki na ang dala nitong sasakyan. Guys, gusto ko sana kayong i-invite sa bahay ngayong gabi. Wika ni Lawrence. Nanlaki naman ang mga mata ni Haya. Ito na ang matagal niyang hinihintay. Ang isama siya ni Lawrence sa bahay nito at makita ang tinitirhan ng nobyo. Tuwang-tuwa naman sila Abby sa pag-imbita ni Lawrence. Claudette, halika, sumama ka sa amin. Nagyayaya si Lawrence. Tawag ni Abby kay Claudette na dire-diretso na sanang uuwi. Sasama ba talaga ako?
para malaman kung totoo ba talaga ang yaman ng lalaking to. Yabang? Wika ni Claudette sa kanyang isipan. Nagsipagsamahan ng mga kasama ni Haya sa trabaho. Sabay-sabay silang pumunta ng bahay ni Lawrence kasama si Claudette. Pagdating nila sa bahay ni Lawrence ay manghang-mangha sila sa ganda ng bahay ng binata. Lalong-lalo na si Haya, na umiral na naman ng pagiging ambisyosa. Oh, ngayon Claudette, ano masasabi mo sa bahay ng boyfriend ko? Tanong ni Haya kay Claudette na tila nanghahamon pa. Oo nga naman Claudette, pinagbibintangan mo pa si Lawrence na nagkukunwari lang na mayaman. Pero ito tayo sa bahay nila oh, ang yaman-yaman pala talaga nila. Ayan yung mga sasakyan nila na palaging dala-dala niya. Epal na sabi naman ni Abby. Umirap lang si Claudette. Siya lang ba talagang tao dito? Tanong bigla nito. Tila may laman naman ang tanong ni Claudette. Kaya naman ay lumapit si Haya kay Lawrence. Babe, nasaan ang mga kasama mo? Wala ba kayong katulong dito? Parents mo. Si Haya nang nagtanong sa nobyo. Saglit pa ay may biglang lumapit sa kanila. Isang babae na hindi naman ganong katandaan ng edad. Mom! Wika ni Lawrence. Iho! Bati naman ito. Mom, si Haya po, girlfriend ko. Pagpapakilala ni Lawrence kay Haya. Kumislap naman ang mga mata ni Haya dahil sa wakas ay nakilala na rin niya ang nanay ni Lawrence na matagal niya nang inaasam. Pairap naman si Claudette dahil hindi pa rin siya kumbinsido sa nakikita. Natapos na rin ang pa-open house ni Lawrence at ihanatid niya na sa bayan ang mga kasamahan ni Haya sa trabaho. Huli niyang inihatid si Haya. Babe, salamat ha. Sobra mo ako napasaya. Ngayon kompleto ng pagtingin ko sa'yo. Kasi nakilala ko ng mother mo. Nakangiting wika ni Haya. Yung dad mo pala, bakit wala siya kanina? Tanong pa niya. Nasa trabaho pa siya. Madalas gabing-gabi na kasi yun kung umuwi dahil busy sa trabaho niya. Tugon naman ni Lawrence. Okay. Wika ni Haya. Hindi na lamang nagtanong pa si Haya at nagpaalam na kay Lawrence. Pagkapasok ni Haya sa apartment niya, ay umalis na rin si Lawrence at bumalik na. Lumipas ang isang linggo, ay nananatiling wala pa ring balita si Haya sa kaibigang si Dom. Hinayaan na lamang niyang libangin ang sarili sa patuloy na pagnanakaw ng mga damit at gamit na nagugustuhan niya sa mga butik na napupuntahan niya. Sabi nga nila, lahat ng bagay ay may hangganan. Isang araw ay confident si Haya na pumasok sa isa na namang mamahaling boutique shop at suot muli ang kanyang mahabang coat. May bahalak na naman si Haya. Ang hindi alam ni Haya ay naroon na naman ang mga katrabaho niya na sina Claudette at tila naaamoy siya palagi. Si Haya yun na. Wika ni Claudette at sinundan nito ng palihim. Nasaksihan ni Claudette kung paanong manguha si Haya ng damit. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumawag agad si Claudette ng security at isinumbong ang ginagawa ni Haya. Si Haya naman ay walang kaalam-alam na naghihintay na sa labas ng fitting room ang security at ang kanyang mga katrabaho na alam na ang kanyang ginagawa. Laking gulat ni Haya nang paglabas niya ng fitting room ay naroon na at nakaabang ang security, manager at kanyang mga katrabaho. Bigla namang nanlamig ang kanyang buong katawan na akala mo'y binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya sigurado ngunit tila alam niya na kung bakit naroon sa harapan niyang mga ito. Hindi na nakapagpigil pa si Claudette. Panghasyang hinubad ang suot na coat ni Haya. Kita niyo? Gamit ang coat na to. Nagagawa niyang ipostit ang mga damit na bago galing sa mga boutiques. Take note, wala pang bayad yan ha. Sambit ni Claudette. So all this time, tama nga pala talagang hinala ko. Na nagkukunwari ka lang pala talaga na afford mong bumili ng mga branded na gamit. Singhal pa rin ni Claudette. Hindi naman makapagsalita si Haya. Sobra siyang napapahiya sa harap ng mga kasama niya. Sa trabaho at mga taong naroon, na huling-huli siyang suot ang damit na hindi naman niya binayaran. Ang kapal naman ng mukha mo na ipagyabang sa amin palaging mga mamahalin mong suot? Dinidekwat mo lang pala to sa mall? Singhal naman ni Abby. Andito ng mga pulis sina Beth.
At maghanda ka ng maghimas ng rehas mamaya. Dagdag pa ni Claudette. Nang mga oras na yon, ay inaasahan na ni Haya na dadating si Lawrence upang ipagtanggol siya. Nabibingin na si Haya sa mga bulungan ng mga tao sa kanyang paligid. Ngunit ni Anina ni Lawrence ay hindi niya matanaw. Hanggang sa, bigla na lang natumba si Haya at nawala ng malay. Sa pagkatumba ni Haya, ay isang lalaki ang sumalo sa kanya. Si Dom. Dom? Gulat na gulat sa reaksyon nila Claudette. Ikinagulat nila ang biglaang pagsulpot ni Dom sa eksena at kakaibang aura nito. Ibang-iba sa Dom na nakilala nila noon, sa Dom na nasa harapan nila ngayon. Nakabistis si Dom na akala mo ay isang executive manager ng isang company. Ngunit ang katotohanan pala na matagal na nitong itinatago ay isa pala siyang CEO ng mga kumpanya ng ilang mamahaling mall sa bansa. Ang tunay na pangalan ni Dom ay Dominic Natividad Pacheco, ang anak ng namayapang Don na isa sa pinakamayamang negosyante ng bansa. Nakasuot ito ng itim na Amerikana at may kasamang mga bodyguards. Lalo itong naging magandang lalaki sa suot at forma nito na nakalaglag panty kay Claudette. Napanganga na lamang sila Claudette nang binati si Dom ng mga tauhan doon sa mall, including the manager. There's no need to call the police. She's my girl. Wika ni Dom at umalis na karga si Haya. Naiwan namang tulala sila Claudette kasama ng mga kasamahan niya sa trabaho. Samantala ay nagising naman si Haya. Nagulat si Haya dahil akala niya ay nananaginip lang siya. Namulat siya na tila ay nasa isa siyang paraiso. Napakaganda ng kwarto kung saan nakahiga si Haya. Ito ang pangarap niya. Ang magising ng isang umaga sa isang malambot na kama at mabangong paligid. Isang umaga na mararamdaman niyang isa siyang prinsesa. Kasama ang kasintahang si... Napabalikwa si Haya at natauhan. Ang buong pag-aakala niya ay nananaginip lang siya. Bigla niyang naalala ang nangyari kahapon at ang mawalan siya ng malay. Sino yung sumalo sa akin? Teka, nasan ako? Tanong ni Haya habang kinakausap ang sarili. Lumingalinga siya. You're up! Sambit ng isang tinig na pamilyar kay Haya. Tinig ng lalaking sobra niyang na-miss na makita at makasama. Pagharap niya ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang taong ito sa bago nitong forma. Dom? Wika ni Haya na tila hindi makapaniwala na nasa harapan niya ang binata. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Nasaan ako? Sunod-sunod na tanong ni Haya kay Dom. At bakit parang nag-iba ka? Dagdag pa nitong tanong. Ngumisi naman si Dom at nagpamalsa. Anong nakakatawa, Dom? Seryosong tanong ni Haya. Tumayo ito mula sa kama at akmang lalabas na ng kwarto. Where are you going? Tanong ni Dom. Huwag mo akong where are you going, Dom? Mukhang tanga ako. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag o hintayin ko pa ang sagot mo. Uwi na ako dahil hindi ko kayang pakiharapan ka. Isa kang sinungaling. Pinaglaruan mo ako. Mangiyak-ngiyak na singhal ni Haya. Tinitigan ni Haya si Dom ng masama at tinalikuran na. Sinubukan naman ni Dom na habulin si Haya. Hinawakan niya ang mga kamay nito ngunit isang malakas na sampalang iginawad sa kanya ng dalaga. Kaya pala Dom. Kaya pala ikaw yung nagbayad ng phone ko. At kahit pa wala kang trabaho ay may pabili ka ng mga kung ano-ano. Kaya pala may pera ka. Kaya pala parang iba ka. Lahat pala ng kaya pala na nararamdaman ko na. Totoo. Tinuring kitang tunay na kaibigan, Dom. Naging totoo ako sa'yo. Simula nang nakilala kita. Kung sino yung nakilala mo, yun pa rin yung pinakikita ako sa'yo. Anong pinakita ako sa'yo hindi maganda, Dom? Umiiyak na wika ni Haya. Umiswid naman si Dom at napansin niya ni Haya. Oo nga naman. Nagsinungaling din pala ako. Oo nga pala. Nalaman mo palang sikreto ko. So yun? Yun ang dahilan mo kaya pinagmukha mo akong tanga? Nanindigan mo na pobre ka, katulad ko. Tapos eto ka, feeling bayani sa akin. Anong akala mo, Dom? Natutuwa ako sa ginawa mo? Pues, gusto kong malaman mo na hindi nakakatuwa.
Sambit ni Haya habang nagpupunas ng luha gamit ang kamay. It's not what you think, Haya. Gusto ko naman talagang magsabi ng totoo eh. Pero, sinusubukan ni Dom na magpaliwanag. Pero ano? Dahil nararamdaman mo mukhang pera ako. Dahil alam mong peperahan kita at gagamitin? Simula ngayon kalimutan mo ng pagkakaibigan natin, Dom. Oo, ambisyosa ako, Dom. Pero tao pa rin naman ako. May dignidad at may kahihiyan. Hindi ko kailangan ng katulad mo. Kahit ikaw pang pinakamayaman sa buong mundo. Sambit ni Haya at tuluyan ng nilisan ang silid na yon. Naiwan namang mag-isa si Dom. Hinayaan na muna niya si Haya na mapag-isa. Hindi niya masisisi ang dalaga kung nagalit man sa inamin niya. Hahayaan na muna kita ngayon. Pero hindi ako susuko. Wika ni Dom sa kanyang sarili. Kinabukasan, pagpasok ni Haya ay hiyang-hiya siya na harapin ang kanyang mga katrabaho. Wow! At may gana ka pa talagang pumasok today ah. Nakalimutan mo na bang mga kahihiyang ginawa mo kahapon? Nakataas ang kilay ni Claudette. Sinamaan niya ng tingin si Claudette. Hoy Claudette, tigilan mo na nga yang si Haya. Hindi naman pala niya ninakaw yung mga damit eh. Pwede naman pala siyang kumuha doon basta-basta kasi may pahintulot naman pala ni Dom. Singit naman ni Abby. Huwag mo ang basta-basta siyang tinatawag sa pangalan. Sir Dom siya, Abby, sir. Siya ang may-ari ng mall na pinuntahan natin kahapon. At para malinaw sa lahat sinabi lang yun ni Sir Dom kasi naaawa siya kay Haya. Pero hindi naman porket sinabi yun ni Dom ay malinis ang pangalan ni Haya. Sinabi lang yun ni Dom para pagtakpan ang ginawa niya. Pero ganun pa man, magnanakaw ka pa rin, Haya. Wika ni Claudette sabay halukip-kip sa kanyang braso. Umirap lang si Haya at nalampasan si Claudette. Wala siya sa mood na makipagbardagulan dito. Samantala, si Dom naman ay nasa isang mamahaling coffee shop dahil may appointment siya sa isa niyang investor. At habang nagmi-meeting sila ay may nakita silang nagkakagulo sa labas. Tinawag niya ang kanyang assistant at tinanong kung anong nangyayari. Sir, may atraso daw kasi yung lalaki. Basta nangunguha ng kotse na hindi kanya. Tugon ng assistant ni Dom. Out of curiosity, tila nais makita ni Dom kung sino ang lalaking tinutukoy ng kanyang assistant. Please excuse me for a while. Nagpaalam si Dom sa kanyang kausap at tumayo ito upang tingnan ang nagkakagulo sa labas. Nang lumabas siya ay meron ng mga pulis doon at nakita niyang lalaki na pinupusasa ng mga ito. I think I know him. Sambit ni Dom sa kanyang isipan. Lumakad ba siya ng mas malapit upang makita ng maayos ang mukha ng lalaki? Lawrence? Nasambit muli ni Dom. Sigurado siya na si Lawrence ang lalaki na kaposes. Hindi siya kilala ng binata ngunit kilalang kilala niya ito dahil sa tuwing sinusundan niya si Haya noon ay ito ang nakikita niyang kasama ng dalaga. Kaya naman alam niyang ito ang kasintahan ni Haya. Nakita ni Dom na isinakay si Lawrence sa sasakyan ng mga pulis at isinama ito. Kaya naman tinawag niya ang kanyang assistant at inutusang sundan ang mga pulis. Nagpaalam na lang na maayos si Dom sa kanyang investors at sumama upang sundan si Lawrence. Pagdating sa police station ay naabutan na nilang nagmamugshot si Lawrence. Nakikipag-usap si Dom ng personal sa mga pulis at sa taong naroon din na nagreklamo kay Lawrence. Naging maayos naman ang kanilang pag-uusap at pumayag na i-release si Lawrence dahil na rin binayaran ni Dom ang mga damages. Lawrence Perez, labas ka na! Wika ng pulis. Nagulat naman si Lawrence dahil bigla siyang nakalaya. Hindi pa nga siya nakakahingi ng tulong sa kahit na sino para tulungan siyang makalabas. Sir? Tila nauutal na wika ni Lawrence. Oh, nagtataka ka ba? Andun sa labas yung tumulong sa'yo. Pasalamat ka at may anghel de la guardia ka. Tugon ng pulis. Napakunot pa rin ang noo ni Lawrence. Paglabas niya ay naroon din si Dom. Oh, siya si Sir Dominic. Siyang tumulong sa'yo. Wika ng hepe. Sir Dominic, salamat po. Maraming salamat po. Masayang pasasalamat ni Lawrence. Hindi naman kilala ni Lawrence si Dom dahil hindi kailanman nag-cross ang landas nila kapag kasama nito si Haya.
Ngunit si Dom ay kilalang kilala siya. It's fine. Just don't do it again. Tugon ni Dom. Wala ka bang trabaho? Tanong pa niya. Wala nga po eh. Napakamot sa ulo na tugon ni Lawrence. May bigla tuloy na alala si Dom. Hindi ka nga masundo-sundo on time ng jowa mo. Buti nga sinundo ka Sabit ni Dom kay Haya. Hoy, busy lang talaga yan sa trabaho no, kaya iniintindi ko. Ikaw kayang anak ng negosyante. Siyempre alam ko namang para sa magiging future namin yun ano. Palibhasa kasi wala kang trabaho kaya hindi mo yun alam. Pairap na wika ni Haya. At bukod pa sa naalala ni Dom na nabanggit ni Haya na mayaman si Lawrence. Nakikita niya rin ang dalawa kung minsan na nakasakay sa magarang kotse at si Lawrence ang nagda-drive. Gusto mo ba ng trabaho? Tanong ni Dom. Aba, syempre naman po. May anak po kasi akong binubuhay kaya kung bibigyan po ninyo ako ng trabaho ay sobrang pasalamat ko po sa inyo. Nakangiting sambit pa ni Lawrence. Nagulat naman si Dom sa sinabi ni Lawrence. Ngunit hindi niya iyon pinahalata. Kaya mo ba nagawang makialam ng mga bagay na hindi sa'yo? Ano bang napapala mo doon? I mean, may earnings ka ba or something? Patuloy na tanong ni Dom. Nasa coffee shop na sila ngayon dahil nais pang mas makilala ni Dom ng mabuti si Lawrence na ipinagmamalaking kasintahan ni Haya. Napipilitan ko lang naman pong gawin yon para magmukha akong mayaman sa syota ako, sir. Wala na po kasi yung nanay ng anak ko May jowa po ako ngayon. Pinapakagat ko lang po para kapag nakuha ko na yung gusto ko, pwede na kaming magsama at magkaroon na ng nanay yung anak ko. Diretsong tugon naman ni Lawrence na ikinawindang ni Dom. Okay. So may girlfriend ka? Tanong muli ni Dom kay Lawrence. Opo, sir. Maayos na trabaho kaya kako pwede na sa aming mag-ina. Kaso naman ambisyoso Gusto mayaman at mapera ang jowa kaya ayun, nagkunwari ako mayaman. Pero sir, sikreto lang natin to Natatawa pang sambit ni Lawrence. Napatikim naman si Dom. Mahal mo naman siya, hindi ba? Tanong pa niya. Ngumisi naman si Lawrence. Hindi naman po ganun kamahal at may anak po ako, sir. Nakafocus po ako sa anak ko ngayon. Kumbaga po, practical lang ako. Tugon nito. Tumangutang naman si Dom. Nakaramdam siya ng awa at pag-aalala kay Haya. Hindi nito deserve ang malinlang at mahulog sa patibong ni Lawrence. Okay. So bibigyan kita ng trabaho. Bibigyan kita para sa anak mo. Sambit ni Dom. Bago iwanan ni Dom si Lawrence ay iniwan niya na rin ito ng cash. Binigyan niya ng trabaho si Lawrence bilang isa sa mga bodyguard niya. At pumayag naman ito dahil sa malaking offer ni Dom. Nang sumunod na araw ay nag-set up ng party si Claudette dahil birthday niya. At kahit kaaway niya palagi si Haya ay ini-invite niya pa rin ito. Isinama naman ni Haya si Lawrence na nagpaalam naman kay Dom. Ginanap ang birthday party ni Claudette sa isang beach resort dahil may kaya-kaya din naman ang mga ito. Tita niya ang may-ari ng clinic na pinagtatrabahuhan nila. Kaya medyo mataas ang posisyon niya dito at mas malaking sahod. Hoy, nandito ka na pala! Salubong ni Abby kay Haya. Hi Lawrence! Badi pa muli nito. Ngumiti naman si Lawrence. Saglit pa ay nagsimula na ang party at nakita ni Haya na papalapit na si Claudette sa kanila. Nagulat siya sa kasamang escort nito. Si Dom. Hindi lamang si Haya ang nagulat kung hindi si Lawrence. Dahil boss niya ito at alam niyang walang kaalam-alam si Haya sa tunay nitong pagkatao. Anong ginagawa ni boss dito? Shoot, magkaletse-letse na. Kilala pa ata siya ng syota ko. Natatarantang wika ni Lawrence sa kanyang sarili. Napapangiti naman si Dom sa kanyang sarili dahil ramdam at alam niya ang nararamdaman ni Lawrence. Hindi niya gustong pumunta ng party ni Claudette ngunit dahil alam ni Dom na pupunta ang magkasintahang Lawrence at Haya ay nagpasya na lamang siyang pumunta upang makita ang reaksyon ni Lawrence. Hi guys! And hi, Haya? Maating bati ni Claudette. Ngumiti naman ng plastic si Haya habang patuloy na bumibilis ang tibok ng puso dahil nasa harapan niya ngayon si Dom. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya.
Happy birthday! Bati pa ni Haya. Thank you. Wala ka man lang bang dalang regalo? Natatawang tanong ni Claudette. Hindi na nagsalita si Haya. Pero sige, nakalimutan ko. Pretending to be someone else ka nga lang pala. Kaya wala kang ibibili ng regalo. Pangmamaliit pa ni Claudette. Tumikim si Dom. Napakagatlabi naman si Haya sa inis. Kaya mo pala ako in-invite para ipahiya at paghanapan ng regalo? Pasalamat ka, Claudette, dahil birthday mo. And ayaw kong isipin mo na loser ako. Kaya kita mo, nagpunta pa rin ako. Depensa niya. Anong ginagawa ng hambog mong jowa? Di ba mayaman naman siya? Nang-aasar pa rin tanong ni Claudette. I think, enjoy na lang natin ang gabi. Sayang kasi yung oras kung nonsense lang din naman ang pag-uusapan. Singit na Dom. Inirapan lang siya ni Haya. Sa isang maliit na mesa, nagkasama-sama sila kaya naman hindi maintindihan ni Haya kung paano ang posisyon ng pag-upo, wag lamang makita ang paglalandi ni Claudette kay Dom. Peste talaga. Nakapunta-punta pa dito. Kung alam ko lang na nandito tong lalaking to, hindi na dapat ako pumunta. Wala eh. Hindi naman ako basta-bastang pwedeng mag-back out na lang. Ako naman ang talo kapag ganun. Wika ni Haya sa kanyang isipan habang pasulyap-sulyap kay Claudette at Dom. Babe, anong sinasabi ni Claudette kanina? Biglang tanong ni Lawrence. Na ano? Pagtataka naman ni Haya. Pretending to be someone else ka daw? Tanong muli ng nobyo. Natigilan naman si Haya at bahagyan ng makatugon. Babe, may aaminin ako. Total alam naman nila. Lahat sila sa trabaho. Alam na nilang tinatago ko. Hindi ko naman talaga afford yung mga mamahaling bagay eh. Ang totoo niyan wala naman akong ipong malaki. Tapos yung ibang mga gamit ko na mamahalin, kinukuha ko lang yun sa mall lang. Walang bayad. Pag-aamin ni Haya. Hindi naman nakapagsalita si Lawrence. Nagulat siya sa ginawang pag-amin ng nobya. Hindi niya alam ang isasagot. Sa pagkakataong to ay tahimik lamang na nakikinig si Dom sa dalawa. Maya-maya pa ay may biglang tumawag kay Lawrence. Sasagutin ko lang tong tawag baka importante. Nagpaalam si Lawrence dahil anak niya palang tumatawag. Naiwan naman si Haya na nakapuzzle kung ano ang reaksyon ng nobyo. At sa pag-alis si Lawrence ay napatingin siya kay Dom na nakatitig pala sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at nagtitigan ng halos 10 segundo. Hey Dom! Epal naman ni Claudette. Saka sila natauhang dalawa ni Haya. Ano bang ginagawa mo, Haya? Ano bang meron kay Dom? Di ba hindi na kayo friends? Bakit nakikipagtitigan ka pa? Mga katanungan ni Haya sa kanyang isipan. Hindi man niya maamin ay ramdam ng buong pagkatao ni Haya na may kakaiba sa kanya sa tuwing nakikita si Dom. Mas lalong nag-iiba ang kanyang nararamdaman kapag malapit ang binata. Hindi nito maipaliwanag ni Haya ngunit naguguluhan siya at tila may nais siyang sabihin at pakawalan sa kanyang dibdib. Hindi pa nga lang siya sigurado. Nararamdaman naman ni Dom ang kakaibang kilos ni Haya kaya naman mas lalo pa niyang ginalingan ang pagtitempt sa dalaga. In-entertainan ni Dom si Claudette kahit ayaw niya. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang mga drinks. Nagulat pa nga si Dom dahil kumuha si Haya ng isang baso at tinungga ito. Hoy, uhaw ka ba? Baka malasing ka niyan. Paalala ni Abby kay Haya. Yeah, Long Island tea ang iniinom mo at malakas ang tama niyan. Wika ni Dom. Sinamaan naman ang tingin ni Haya si Dom at Claudette. Si Claudette kasi ay nakangisi na parang aso kay Haya. Tila walang narinig si Haya, tumungga muli ng isa pa. Napabuntong hininga naman si Dom. At dahil birthday ni Claudette ay may isang kaibigan nito nagtanong. Oh Claudette, kailan ka ba kasi magjojowa? Malakas na hiyaw ng kaibigan nito. Malapit na, ito na nga katabi ko. Diretsong tugon ni Claudette. Woo! At nagsitilian ng mga bisita. Medyo may tama na si Haya kaya naman nakakaramdam na siya ng inis na tila hindi niya na kayang pigilan. Kaya naman tumayo bigla si Haya at lumakad palayo sa event.
Tinawag naman ni Claudette ang kanyang mga pinsan. Pagkaalis ni Claudette ay mabilis nang pumuslit si Dom at sinundan si Haya. Nakita ni Dom si Haya na nasa may tabing dagat, dala pa din ng isang baso ng alak. "Are you trying to get drunk? Akala mo naman ang lakas ng loob mong uminom." Wika ni Dom. Nagulat naman si Haya dahil hindi niya akalain na susundan siya ng binata. "Huwag mo ako ma-English dyan, Dom. Tsaka bakit ka ba andito?" Singhal ni Haya na medyo lasing na ang boses. "Tama na yan." Kinuha ni Dom ang hawak na alak ni Haya. "Hoy, akin na yan!" Ngunit binawing muli ni Haya ang baso hanggang sa matapon na ang laman. "Ayan, natapon tuloy!" Wika ni Haya. Inirapan niya si Dom at akmang hahakbang pabalik sa event. "Oh, saan ka pupunta?" Hinarangan naman siya ni Dom. "Kukuha ako ng alak. Bakit ba? Ano bang pakialam mo? Umalis ka nga dyan." Sambit ni Haya at sinubukang itulak si Dom. Ngunit dahil sa impluwensya ng alak sa katawan ni Haya ay mahina ito at tila matutumba. "Oh, hindi mo na nga kayang sarili mo." Sinubukan ni Dom na alalayan si Haya, ngunit umiwas ito. Bumalik si Haya sa tabing dagat at tila may tinatanaw sa malayo. Bakit ka pa ba nagpapakita? Bakit mo pa ba ginugulo ang buhay ko? Ba sabi ko ayaw na kitang makita, pero nandito ka pa rin epal ng epal." Garalgal na sambit ni Haya. Bahagya namang lumapit si Dom. Dahan-dahan niyang kinuha ang mukha ni Haya at nakita niyang nangingilid ang mga luha nito. Tinapik ni Haya ang kamay ni Dom. "Pwede ba iwanan mo nga ako mag-isa dito at bumalik ka na sa Claudette mo?" Singhal muli ni Haya. Napatawa naman si Dom. "Ano ba meron kay Claudette? Gusto ko dito eh. Ano bang iniisip mo?" Tanong ni Dom. Ayaw nga kita dito eh. Ayaw na kita makita. Kung bakit ba kasi?" Napahinto si Haya sa nais niya pa sanang sabihin. "Kasi?" Tanong naman ni Dom. "Kasi nahihirapan ako sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman kapag nandyan ka malapit sa akin. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Namimiss kita. Simula nang nawala ka. Tapos ngayon okay naman pala kayo ni Claudette. Pero okay na sa akin yun. Kaya, may sasabihin pa sana si Haya nang bigla siyang napahinto dahil sa ginawang paghalik sa kanya ni Dom. Nakita niya na lang ang sariling nakalapat sa mga labi ng binata. Banayad ang halik na yon. Hindi pumalag si Haya dahil may parte ng puso niya na si Dom lang ang hinahanap. Si Dom lang ang makakapagpuno. Matagal ang halik na yon at tila mas nais pang angkinin ni Dom si Haya. Ngunit may biglang humatak sa balikat ni Dom at binigyan siya ng isang malakas na suntok. Dumagis pa si Dom. "Lawrence!" Hiyaw naman ni Haya. "Huwag mong sabihin na boss kita. Kaya pala tinulungan mo ako. Kasi ito yung kapalit." Galit na singhal ni Lawrence. Tumayo naman si Dom at pinunasan ng kamay niya ang labi na may dugo dahil pumutok sa pagkakasuntok ni Lawrence. "Boss? Sandali. Anong boss? Tsaka anong tinulungan? Kilala mo si Dom?" Naguguluhang tanong ni Haya. Nahulasan nito nang makitang galit na galit ang suntok ni Lawrence kay Dom. Tila napahiya naman si Lawrence dahil nabigla rin siya sa kanyang sinabi kay Dom. "Ano? Magsalita kayo." Galit na si Haya. "Nagsisinungaling siya sa'yo, Haya." Si Dom nang sumagot. Nakipagtitigan naman si Lawrence kay Dom. Anong nagsisinungaling? Ano na naman ba to? Ano na naman ba sinasabi mo, Dom?" Naiinis na tanong ni Haya. "Hindi totoo lahat ng pinapakita niya sa'yo, Haya. May anak na si Lawrence. At hindi talaga sa kanya ang lahat ng karangyang pinakikita niya sa'yo." Dire-diretsong pagtatapat ni Dom. Ngumisi naman si Lawrence. "Maniniwala ka ba sa kanya, Haya? Ako ang boyfriend mo. Sinisiraan niya lang tayo. Hindi mo ba nakikita? Desperado na siya, oh. Isipin mo na lang kung paano niya ako nilapitan para magtrabaho sa kanya. Kasi sinadya niya yon para mas mapalapit pa siya sa'yo. At ngayon panghas kanyang hinahalikan
Kahit alam naman niyang nobyo mo ko. Pagsisinungaling pa ni Lawrence. Napakunot na lang ang noon ni Dom. Haya, makinig ka sa akin. Sinubukan ni Dom na kausapin si Haya. Hindi ka ba titigil? Gago ka ba? Ngunit nakipagmatigasan si Lawrence at hindi niya hinayaan na makausap ng maayos si Haya. Tama na! Sigaw ni Haya. Tinitigan niya si Dom at napapailing na lamang. Saglit pa ay tumalikod na si Haya at iniwan ang dalawa. Agad namang sumunod si Lawrence. Naiwan namang napapahilamos sa kanyang mukha si Dom. Tuluyan ang umalis ng event si Haya kasunod si Lawrence. Sumabay pa si Haya kay Lawrence pa uwi dahil wala naman siyang ibang choice. Ayaw naman niyang sumabay dito ay wala naman siyang ibang masasakyang pa uwi. At habang nasa biyahe ay nananatiling tahimik si Haya. Haya, mag-usap tayo. Wika ni Lawrence. Hindi naman tumutugon si Haya at nananatiling nakatanaw sa may bintana ng sasakyan. Hinayaan na muna ito ni Lawrence hanggang sa makarating na sila ng apartment ni Haya. Hindi pa rin nagsasalita si Haya at nananatiling tahimik. Ni hindi ito gumagalaw sa kinauupuan na tila sobrang lalim ng iniisip. Saglit pa ay tumingin-tingin ito sa loob ng kotse. Pinagmasdan ni Haya bawat sulok ng sasakyan at pinagbubuksan ang lahat ng compartment na parang may hinahanap. Anong ginagawa mo, Haya? Awat naman ni Lawrence. Ngunit tila walang narinig si Haya at dire-diretso pa rin nagkakakalkal sa loob ng kotse. Haya, ano ba? Galit na singhal ni Lawrence sabay hawak sa dalawang kamay ni Haya. Tumitig naman si Haya ng malamlam sa mga mata ni Lawrence. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang dalawang kamay at ipinakita kay Lawrence ang isang ID na nakita niya sa isang compartment. Siya bang tunay na may-ari ng sasakyan? Simpleng tanong ni Haya. Napalunok naman si Lawrence at hindi nakapagsalita. Totoo nga. Nangihinang sabit ni Haya at napasandal bigla sa upuan. Totoo palang sinasabi ni Claudette na nakita ka niya noon na nangihiram ng kotse. At posible din na totoo ang sinasabi ni Dom na may anak ka na. Naiiyak na si Haya. Ano naman, Haya, kung totoo lahat ng yon? Anong problema kung may anak na ako? Ayaw mo na? Kasi alam mo na ngayon na hindi ako yung pangarap mo. Sa bagay, may kapalit na agad ako eh. Yung hambog mong BFF? Singhal ni Lawrence. Wala namang problema sa akin kung may anak ka, Lawrence. Pero sana alam mo nagsisinungaling ka. Sana naging totoo ka man lang sa akin. Wika ni Haya. Ngumisi naman si Lawrence. Akala mo naman tatanggapin mo ako pag sinabi ko yan? Piloso pong tugon pa ng banata. Pero at least wala na sanang ganito. Akala ko din kasi nung una, yaman at kapangyarihan lang talaga ang makakapagpasaya sa akin. Pero habang tumatagal at nadadagdagan ang edad natin at bawat oras, naisip kong hindi pala. Kailangan merong pagmamahal. Pagmamahal na totoo at walang tinatago. Hindi na ako masaya, Lawrence. Wala na din yung dating spark. Hindi ko na kayang pakasamahan ka bilang nobyo. At ayoko ring dayain ng sarili ko. At lalong magsinungaling sa nararamdaman ko para sa'yo. Mukhang hindi na tayo mag-workout. At maraming nasasayang na pagkakataon para sa atin sa ibang mga bagay. Confess ni Haya habang patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Nagbuntong hininga si Lawrence at inayos ang sarili. Sige. Total alam mo naman ang lahat sa akin. Game over na. Wala na rin namang mangyayari sa relasyon na to. Mawawalan ka na rin ng pakinabang sa akin. Hindi ka pwedeng maging ina ng anak ko. Sige na, bumaba ka na at huwag ka na maraming sinasabi. Maangas sa wika ni Lawrence. Napapailing lang si Haya at padabog na lumabas ang sasakyan. Pagkababa niya ay pinaharurot ni Lawrence ang sasakyan. Nagsenyas ng dirty finger si Haya at bumisina pa si Lawrence. Napabuntong hininga si Haya. Saglit pa ay napangiti siya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman pero tila gumaan ang kanyang dibdib. Masaya siya sa puntong napalaya niya na ang kanyang sarili sa isang mundong punong-puno ng kasinungalingan. Isang relasyon na akala niya nung una ay totoo,
Ngunit dahil bulag siya sa pinapangarap na karangyaan ay hindi niya napansin na maging ang sarili niya ay kanyang nalilinlang na sa tunay niyang nararamdaman. Sa paghiga ni Haya sa kanyang kama upang matulog ay hindi niya maiwasan na hindi makita ang sarili habang hinahalikan ni Dom. Sa tuwing pumipikit siya ay wangis ang binata ang kanyang nakikita. Ano bang meron sa'yo, Dom? Bakit palagi kang nasa isip ko? Tanong ni Haya sa kanyang sarili. Hanggang sa makatulog na ang dalaga ay si Dom pa rin ang kanyang naiisip. Minuto pa lamang lumilipas ay bigla nang nakarinig ng malakas na katok sa pinto si Haya. Napabalikwas siya at mabilis na bumaba upang tingnan kung sino ang kumakatok sa kanyang apartment. At nanlaki ang mga mata ni Haya nang makita ang taong nasa labas. Dom? Gulat na sambit ni Haya. Lasing na napasubsob si Dom sa katawan ni Haya. Wala namang nagawa si Haya kung hindi ang tulungang alalayan si Dom na mahiga sa kanyang sofa. Kanina lang, naiisip kita. Tapos ngayon nandito ka na. Sambit ni Haya sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang gwapong mukha ni Dom. Kumuha si Haya ng maligamgam na tubig at bimpo at pinunasan si Dom sa mukha nito upang mahimasmasan kahit papaano. Haya, I want to take care of you. Sambit ni Dom habang nakapikit. Natigilan naman si Haya sa pagpupuna sa mukha ni Dom at nakaramdam ng konsensya. Si Dom pala talaga ang tunay na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Na kahit nagsisinungaling ang binata sa kanya, ay may dahilan naman ito. Ngayon lang siya naliwanagan ng gusto sa mga effort ni Dom na hindi niya nakikita at napapansin noon dahil nakafocus siya sa maling direksyon. Saglit pa ay nagmulat si Dom at nasilayan ng magandang mukha ni Haya. Napahiya si Haya kaya naman tatayo na sana siya upang umiwas sa tingin ng binata. Ngunit nang akmang tatayo na sana si Haya ay hinatak siya ni Dom at siniil ng halik. Halik na kakaiba at may pisil. Haya's lips touched Dom. He was kissing Haya. Dom's strong and gentle hands began to stroke Haya, his hands, his lips, his tongue. Gentle, not frightening. Knowing what he was doing, Haya felt something new. I want you, Haya. I want you so bad. Sambit ni Dom. Dom was slow, rhythmic, gentle, moving down Haya's body, down, and she was nothing but her body. There was a sharp, brief pain, and then a sweet spasm went through Haya, and she seemed to rise into the air. No more pain, just sweetness. The incredible. Dom panting, and Haya pressed him hard against her. And there is the unexpected. Nagpahinga si Haya sa dibdib ni Dom. Saglit pa ay naramdaman niyang muli ang haplos nito sa kanyang mahabang buhok. Hanggang sa naramdaman niyang tulog na ang binata. Dala na rin ng antok at pagod ay nakatulog na rin si Haya. Mahimbing na mahimbing. Kinabukasan ay napabalikwas si Haya. Ramdam niya ang maluwag na espasyo mula sa sofa na kinahihigaan niya. Nasaan si Dom? Tanong ni Haya sa sarili. Ginala niya ang mata sa buong apartment at umasang makikita si Dom. Ngunit ni anino nito ay hindi niya makita. Napabuntong hininga na lamang si Haya. Naisipan ni Haya na maligo na lamang at kalimutan ang nangyari. Nakakalungkot mang isipin ay siguro yun lamang ang kailangan ni Dom sa kanya. Basta ang alam ni Haya ay masaya siya at hindi sa pilitan na ibinigay niya ang kanyang sarili sa taong alam niyang gusto niya at nilalaman ng puso niya. Pagkatapos ni Hayang maligo ay nag-prepare na siya papunta ng trabaho. Pagtingin niya sa orasan ay 5 minuto na lamang at malilate na siya. Nako naman, kalandian mo naman Haya. Singal ni Haya sa sarili habang nagsusuot ng doll shoes. Habang nagsusuot ng sapatos ay napansin naman ni Haya ang maraming petals ng pulang rosas na nakalatag sa sahig. Sinundan nito ni Haya. Magmula sa pinto hanggang sa labas at habang sinusundan ni Haya ang mga petals ng bulaklak ay nakikita niya rin ang mga malalaking letra na nagkalat isa-isa. Will you marry? Unti-unti niya nabubuo ang words ng mga letrang nakukuha niya at kulang ito ng isa pang salita. Asan yung me? Tanong ni Haya sa kanyang sarili.
Saglit pa ay biglang dumating si Dom. Hawak ang salitang, me. Nanlaki ang mga mata ni Haya na tila nangingilid ang mga luha. Dom, sambit ni Haya. Ngiti ang sinalubong ni Dom, dala ang isang maliit na kahon. Hindi ko hahayaan mawala ka pa ulit sa buhay ko after na nangyari kagabi. I guess I need an answer pagkatapos mong babasa ang mga nakuha mong words from those letters that you have. And I will repeat again. Haya Mendez, will you be the mother of my 15 children? Medyo natatawang sambit ni Dom. Napangiti naman si Haya. Again, Haya. Ikaw ang gusto kong makasama sa araw-araw. Sa susunod na mga buwan at taon. Ikaw ang gusto kong maging habang buhay. Will you marry me? Seryosong tanong ni Dom habang nakaluhod sa harapan ni Haya, hawak ang singsing na kumikinang, lalo't natatapatan ng araw. Oo, Dom, pakakasalan kita. Tugon ni Haya habang dire-diretsong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Maging si Dom ay napaluha sa sobrang saya. Umaapaw naman sa kaligayahan ng puso ni Dom at Haya dahil sa wakas ay natagpuan na nila ang tunay na pag-ibig sa piling ng isa't isa. Naikasal na rin kaagad si Haya at Dom ng sumunod na linggo. Simple lang naman ang kanilang naging kasal tulad ng hiling ni Haya. Ayaw kasi nito ng bonggang kasal tulad ng kagustuhan sana ni Dom. Naroon lahat ng katrabaho ni Haya at si Claudette na tanggap na rin ang lahat. Congratulations! Wika ni Claudette na na-corner si Haya sa wedding reception pagkatapos ng seremonyas. Salamat, Claudette. Nakangiting tugon ni Haya. Kukunin ko na rin sana tong pagkakataon para magpaalam. I'll be in the US after 2 days. Kinukuha na kasi ako ng tita ko for another branch ng clinic na mag-open doon at ako yung magmamanage. Sambit ni Claudette. Alam kong totoo ka naman talaga sa akin kaya sana patawarin mo ako sa lahat ng pinakita kong hindi maganda sa'yo noon. Gusto ko rin sanang malaman mo na masaya din ako para sa'yo at kay Dom. Ikaw naman talaga yung gusto niya kahit feeling lang ako noon. Natatawang tugon naman ni Claudette. Natawa naman si Haya. Kalimutan na natin yun, Claudette. Ang importante, okay na tayo ngayon. Nakakalungkot man na aalis ka pero ganun talaga. Hangad ko ang kaligayahan mo na sana matagpuan mo na kung saan ka mandalhin ng tadhana. Mag-ingat ka palagi doon ha. Sambit naman ni Haya. Salamat Haya, kayo din dito. Nakangiting tugon naman ni Claudette. Saglit pa ay may natanggap na ng mensahe si Haya mula kay Lawrence. Congrats! Masaya ako para sa'yo. Sorry sa lahat. Last message ko na to kasi babalik na rin kami ng probinsya ng anak ko. Magfo-focus na lang ako sa kanya ngayon. Mag-iingat ka palagi. At masaya ako dahil si Dom ang nakatuluyan mo. Salamat sa lahat. Hindi na nireplyan ni Haya ang message ni Lawrence. Masaya siya dahil panatag ng kanyang puso na wala na siyang tinatapakan at nasasaktang tao. Tunay nga ang sinasabi nilang ang tamang tao ay kusang ibibigay sa'yo ng tadhana. Matagal ko nang hinahangad ang kaligayahang to. Hindi dahil alam kong nasa iyo ang lahat ng yaman at karangyaan. Pero nasa iyo pala talaga ang tunay na pag-ibig na makakapagpapasaya sa akin. Hindi ko man lang napansin na ikaw yon nung una pa lamang kitang nakilala. Pero salamat dahil matibay ang pagmamahal mo para sa akin, Dom. Deserve mo ang pagmamahal ko. Pinapangako kong mamahalin kita at aalagaan. Mahal na mahal kita at ikaw lang sa habang buhay. Wika ni Haya sa kanyang isipan habang pinagmamasdan si Dom sa hindi kalayuan. Napatingin din naman si Dom sa kanya at nginitian siya ng matamis. I love you, sambit nito. It is not love at first sight. It's having the sight to distinguish true love from just merely beauty. Tulad ng pagmamahala ni Haya at Dom na hindi agad nakita ni Haya, unang mga suliyap. Kung hindi nakita ng puso niya at naramdaman niyang si Dom talaga ang para sa kanya. Pilit man niyang itanggi sa kanyang sarili ay hindi naman maitago ng kanyang puso ang tunay na nararamdaman niya para sa binata. Pagkalipas lamang ng halos 1 taon pagkatapos silang maikasal ay nabiyayaan na si Haya at Dom ng isang anak na lalaki. Mas lalong nagpatibay ang kanilang pagsasama at mas minahal nila ang isa't isa.
Ano man ang pinagdaanan natin sa buhay, mayaman man o mahirap, duka man o marangya, maging kontento tayo sa kung anong meron tayo at maging masaya na sa kung anong biyayang ibigay sa atin ng Panginoon. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay dadalhin tayo ng ating mga maling ambisyon sa tamang tao at tamang sitwasyon. Kung minsan sa kagustuhan nating makuha ang isang bagay ay nakakaisip tayong gumawa ng masama. Tukso man at mga maling desisyon na nagagawa natin, makuha lamang ang inaambisyon. Tulad ng kwento ni Haya na nabubulag sa kanyang pangarap na yumaman. Hindi niya akalain na nasa harapan na pala niya palagi niyang kasama ang ninanais niya sa buhay. Hindi ang karangyaan kung hindi ang kaligayahan na siyang nagpapayaman sa kanyang puso. At ang lahat ng ito ay natagpuan niya kay Dom. Lumipas ang ilan pang mga taon na naging 5 na ang anak ni Haya at Dom dahil ang uling pagbubuntis ni Haya ay isang kambal. Mahal, salamat sa mga anak na ibinibigay mo sa akin ha. Masaya ako sa pamilyang to na araw-araw nagbibigay sabik sa akin na umuwi para makita at makasama kayo. Wika ni Dom habang nakayakap kay Haya mula sa likuran nito. Ano ka ba? Salamat kasi ikaw ang naging asawa ko at ikaw ang naging ama nila. Salamat sa pagtaguyod sa amin para mabuhay mo kami kahit 5 na sila. Natatawang sabit pa ni Haya. Hanggat kaya ko para mabigay lang magandang buhay para sa inyo. Lahat gagawin ko, mahal. 'Di ba 5 na sila? So 10 pa. Seryosong wika ni Dom. Seryoso ka ba talaga sa 15? Natatawang tanong ni Haya. Hinarap ni Dom ang mukha ni Haya at bahagyang hinalikan. Lahat ng mga sinasabi ko sa'yo, seryoso ako, mahal. Tandaan mo yan. Malambing na sabit naman ni Dom. Saglit pa ay biglang binuhat ni Dom ang asawa at tanging tili na lang ni Haya ang narinig mula sa kwartong yon. Tili ni Haya na punong-puno ng kaligayahan. Walang kapantayang kasiyahan kanyang nararamdaman ngayon at meron siyang buo at masayang pamilya. Isang kaligayahang hindi niya ipagpapalit sa kahit na anong karangyaan sa buhay at kahit ano pa mang yaman. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!